magpapalaya ng isang mensahe ngayong umaga. Tinatawagan ko po ang chairperson ng Committee on City Planning, Building and Zoning. At konsyahan po natin mula po sa Distrito 4, Councilor Irene Belmonte. Okay, komite ng pinuno ng komite ng pagpaplano at pag-unlad. Oh, kita mo, alam ko na rin ang Tagalog ng Department of City Planning and Building. City Planning, Building and Zoning. Okay. Magandang buhay, mga kapwa natin lingkod bayan. Isang mainit na pagbati, lalo na po sa ating minamahal na at number 1 mayor ng buong Pilipinas, Mayor Joy Belmonte. Palakpakan po natin. Of course, malaman dito ang aming masipag at boss namin sa konseho, si Vice Mayor Gian Carlos Soto. At sa ating mga kasapi sa Sangguniang Panglusod, nandito po si Councilor Eric Medina, Councilor Gody Liban, Councilor Congressman Alfred Vargas, Councilor Vic Bernardo. Palakpakan po natin sila. At syempre sa mga department head, sa pangunguna ng ating City Administrator Mike Aguimurong, lalo-lalo na sa partner ko sa komite ng pagpaplano, si Dr. Jed Gomez. Palapakan po natin siya sa kanyang komprehensibong mensahe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng kapwa nating kamuni sa gobyerno, Merry Christmas po sa inyo lahat! Merry Christmas! Parang hindi nyo pa natanggap ang bonus ninyo. Po ako ngayon sa harapan ninyo upang ipakilala sa inyo ang aking himpilan, ang tanggapan ng pagpaplano at pagpapaunlad o ang City Planning and Development Department o CPDD kung dadaglatin. Nandiyan na ba ang presentasyon ko? Mahalaga po simulan natin sa isang mahalagang tanong. Ano po ang ginagawa ng CPDD? Ito po. Unang-una, bumubuo po kami, tingnan po natin yung presentasyon. Bumubuo po kami ng mga plano at patakaran. Pangalawa, nagsasagawa po kami ng mga kinakailangan na plano at programa. Pangatlo, binubuo po namin at pinagsasabay ang mga plano ng bawat sektor at ibang pag-aaral. Pangapat po, sinusubaybayan po namin at sinusuri ang pagsasagawa ng programa, proyekto at ibang aktibidad. Panglima, gumagawa po kami ng mga planong komprehensibo at ibang mga pakialagan ang malasakit. Hindi mga sarili ko ay para sa mas nakararami. Nasakapin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Maraming po tayo nag-isipan po. Magandang umaga po. Wala po akong narinig. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Yun. Tulong pa sa watawat ng Pilipinas. Tinatawagan po si Ms. Agnes Claudio from the Office of Councilor Irene Belmonte. Sabay po natin ipasin ang pamumupan at kapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasalisan na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang mga Diyos, mga tao, makakalikasan at makabansa. Tinatawagan po si Ms. Pilar Pagdibugan from the Office of Tuto tayo at daming ang posensya ng ating Panginoon. Ang maraming magpangalinan sa lahat, maraming salamat po sa mga biyaya at panibagong araw na tulob ninyo sa amin. Muli po, ay dumadalangin ang kanyang iyong kabayan at ingatan sa aming gawain. Ilayo mo po kami sa anumang uring tukso, sakit at kapahamakan. Kapalapit, tuloy mo kami at mga namumuno sa aming mahal na Luzon, Quezon. Bigyan mo po kami ng sapat na lakas at talino upang patuloy na pagpalaan ang mga
bilang mabuting lingkod na naayon sa kagustuhan mo. Ilumin po ninyo ang mga sugat sa aming puso at puriin at kalumbayan ng aming nararanasan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Para naman po sa panunumpa ng Tibayan, tinatawagan ko po muli si Ms. Agnes Claudio from the Office of Councilor Kylie Del Monte. Panumpa ng Lingkod Bayan. Ako ay isang Lingkod Bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang hinihinginan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian ng pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, kasihan nawa ako ng may kapal. At para naman po sa bagong Pilipinas Pledge, tinatawagan ko po si Kuya Joy Ganahuyan from the Office of Councilor Kylie Del Monte. Panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila. Magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang silangan. Kaysa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang lagi na naaayon sa mga panlalibigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa aking pagsulong ng kabilangan. Karunungan at kapayapaan. Nakikiisa at nakikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan. Dahil ang punglarat ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng ating bayan niyamahan. Bilang Pilipino ay may pagmamahal. Pakialam at Ngayon po tayo ng short talk, tinatawagan ko po ang head ng City Planning and Development Department, Dr. Jose Edgardo Gomez Jr. Maraming salamat, Chris. Sa pag-alang-galang na Mayor Joy Del Monte, ating Vice Alcalde, Vice Mayor Ian Soto, ating mga minamahal na buo ng lokal na pamahalaan ng lungsod,
Quezon. Muli, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Narito po ako ngayon sa harapan ninyo upang ipakilala sa inyo ang aking himpilan, ang tanggapan ng pagpaplano at pagpapaunlad o ang City Planning and Development Department o CPDD kung dadaglatin. Nandiyan na ba ang presentasyon ko? Mahalaga po simulan natin sa isang mahalagang tanong. Ano po ang ginagawa ng CPDD? Ito po. Unang-una, bumubuo po kami, tingnan po natin yung presentasyon. Bumubuo po kami ng mga plano at patakaran. Pangalawa, nagsasagawa po kami ng mga kinakailangan na plano at programa. Pangatlo, binubuo po namin at pinagsasabay ang mga plano ng bawat sektor at ibang pag-aaral. Pangapat po, sinusubaybayan po namin at sinusuri ang pagsasagawa ng programa, proyekto at ibang aktibidad. Panglima, gumagawa po kami ng mga planong komprehensibo at ibang mga kaugnay na plano. Pang-anim, inaalis namin ang paglabas at pasok ng salapi sa lungsod. At gumagawa din po kami ng mga rekomendasyon tungkol sa paano gagastusin ito. Pang-pito, isinusulong po namin ang partisipasyon ng mamamayan. At pang-walo, kami din po ay nagsisilbing sekretariat ng konseho para sa lokal na pag-unyag. Sunod na file na po. Okay. Ano po ba ang mga publikasyon o output ng CPDD? Ito po ang iyong halimbawa. Kabilang din po dito ang paglatala ng komprehensibong plano para sa pag-unlad, ang komprehensibong plano para sa paggamit ng lupa at ang pangito ng programa para sa lokal na pantustos at pagpapamuno ng pangkaunlaran. Ito po ang ilang produkto ng CPDD. Sunod po na tayo. Tulad po ng sinabi na kanina, kami po ay Secretariat ng Local Development Council. Miyembro din po kami ng komite para sa pananalapi. At miyembro din po kami ng ilang mga komite para sa technical at lokal na gawain ng lungsod. Kasama po ang CPDD sa lahat ng mga. Sunod po. Sa kartang lokal naman po ng CPDD, ito po ang aming mga tungkulin. Ang pagbili ng lupa, pagbigay ng pahintulot sa pagpupwesto ng gamit lupa, at ang pagbibigay ng sertipiko ng pagsasona. Mayroon pa pong iba, ngunit gusto ko lang pong bigyan kayo ng pakapiyang ideya kung ano ang mga mandato ng City Planning and Development Department. Sunod po. Bilang paglalagon, nais ko pong itawan ang inyong pansin sa aming misyon sa CPDD. Ito po ay maging isang epektibo, episyente, at maasahang katuwang sa responsableng pamumuno ng Lungsod Quezon, kasabay ng pagiging huwarang opisina ng pagpaplano sa buong bansa. Makapansin niyo po na binigyan kong diin ang katagang partner dahil gusto ko pong maalala natin na katuwang ninyo po ang CPDD sa pagpapatupad ng inyong mga adhikain patungo sa maayos na pamamahala. Sunod po. Katulad na lamang po sa Seal of Good Local Governance, katuwang ninyo ang City Planning sa pagkamit ng SDLG. Nakikipag-ugnayan po kami sa iba't ibang tanggapan kahit minsan ay nakukulitan na po siguro kayo sa amin para po mangolekta ng mga files na siya namin sinusuri at isinusumite sa DILG. Magbubunga naman po ang ating kolaborasyon dahil mula taong 2017 ay walang patid po ang paggawad sa atin ng SDLG. Sunod po.
Sa labas po ng katuwang din po ninyo ang city planning sa pagsungkit ng mga parangal ng Cities and Municipalities Competitiveness Index o CMCI. Kami po ay walang sawang nakikipag-ugnayan sa mga opisina ninyo at sa lokal na pamahalaan at maging sa national government agencies at ibang institusyon para maisumite namin sa DTI at sa awa ng Diyos ay palagi na rin po tayo nananalo dito sa CMCI. Sunod po. At ito po ang CBNS. Sa labas po ng pagsali ng paligsahan, kaisa rin po ng pangasiwaan ng Estatistika ng Pilipinas at ang CPDD, ang Community-Based Monitoring System. Pinuwan po ng tanggapan namin ang halos 1,000 tagatala, mga tagasuri ng datos at iba pang naging bahagi ng pagkolekta sa bawat tahanan ng datos mula sa senso at maging ang pagproseso at pagkalat ng data. So maganda po ang naging bunga nito dahil natapos na po yung bahagi ng CBNS 2023 at matatapos na rin yung CBNS sa kasalukuyang taon 2024. Sunod po. Katuwang din po ng opisina ng ating administrador ng lungsod, si Ginoong Michael Anmuron, ang CPDD sa pagsulat at pagbuo ng annual report. Taon-taon po namin iisa-isa ang mga opisina para po sa inyong mga mahahalagang kwento at standard data para mapabilang sa paglathala ng annual report. Malapit na po matapos. Ito tayo makalala. At kasama din po namin ang BCRD para sa pagbuo ng mga plano sa barangay. So kasama po sa tinatawag na Barangay Development Plan, plano sa pagpapaunlad ng barangay. At isa pa po, ang pagbuo ng mga strategic plan na ating, siguro nakakalahati na po tayo sa taong ito. Ito po ay isa pong bagong gawain ng city planning. Busot po ng utos ni City Administrator. Sunod po. Tapos na po tayo dyan. Ayun. Ako, madami pa palang ginagawa ng city planning. Data dashboard. Okay, pagkalat-lat ng data. Gumagawa din po kami ng project monitoring. At ang tapos lang po nagaganap 2 beses sa isang taon ang subdivision o Huma Forum. Sunod po. Ito po, ito yung mga bago. Ito pong Katipunan Academic Corridor. Ito po ay isang plano na binubuo ng city planning kasama ang parks at ibang mga kagawaran para mapaganda ang Katipunan Avenue. At siguro nakakalahati na po tayo dito. Meron po rin tayong Quezon City by the Numbers booklet na kasalukuyan na sa opisina ng alkalde. At meron po rin tayong Informal Economy Workers Database na inuumpisan po namin. Sunod po. Ayun po. So, kaya po sa taong 2025, asahan po ninyo ang patuloy na suporta, gabay at tulong ng city plan. Marami pa po kaming ginagawa sa aming tanggapan pero hanggang doon na lang po dahil magsusunod pa po na magsasalita. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at itaka pa po. At palaging alalahanin na bukas po ang pintuan ng city planning. Bumisita lang po kayo sa amin at kung ano ang inyong pangangailangan, nandiyan po ang aming contact number. At muli, salamat po sa inyo. Hanggang doon na lang po. Okay, maraming salamat. Ayan, Dr. Gomez. Gomez, ang ating head ng City Planning and Development Department. Para bigyan Komite, ng pinuno ng komite ng pagpaplano at pagunlad. Kita mo, alam ko na rin ang Tagalog ng Department of City Planning and Building. City Planning, Building and Zoning. Okay. Magandang buhay, mga kapwa natin lingkod bayan.
Isang mainit ang pagbati, lalo na po sa ating minamahal na at number 1 mayor ng buong Pilipinas, Mayor Joy Belmonte. Palakpakan po natin. Of course, malaman dito ang aming masipag at boss namin sa konseho, si Vice Mayor Gian Carlos Soto. At sa ating mga kasapi sa Sangguniang Panglusod, nandito po si Councilor Eric Medina, Councilor Gody Liban, Councilor Congressman Alfred Vargas, Councilor Vic Bernardo. Palakpakan po natin sila. At syempre sa mga department head, sa pangunguna ng ating City Administrator Mike Alimurong, lalo-lalo na sa partner ko sa komite ng pagpaplano, si Dr. Jed Gomez. Palakpakan po natin siya sa kanyang komprehensibong mensahe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng kapwa nating kamuni sa gobyerno, Merry Christmas po sa inyo lahat! Merry Christmas! Parang hindi nyo pa natanggap ang bonus ninyo. Habang papalapit ang Pasko, hayaan ninyong bigyan diin ko ang kanagahan ng panahon nito sa ating mga buhay. Hindi lamang bilang mga Pilipino, kundi bilang mga lingkod bayan. Kanina lang madaling araw, ang hudyat ng pagsisimula ng tradisyonal na simbang gabi. So meron ba dito gumising ng maaga para magsimba? O kaya yung hindi pa talaga natutulog dahil galing sa simbang gabi? Yan, marami po sa ating ganyan. Pero aminin natin, dati malamig ang panahon, kaya pahirapan ang paggising. Ngayon iba na. Dahil sa climate change, mainit ang panahon. At magigising ka na lang sa pawis mo. Gayunpaman, ginawa pa rin natin ito dahil naniniwala tayo sa diwa ng ating pananampalataya, pag-asa at sakripisyo. Ngayon pagsisimula ng simbang gabi, naisip ko, ano nga ba ang diwa ng panahon ito sa ating trabaho bilang mga lingkod bayan? Para sa akin, 3 bagay lamang. Ang sakripisyo, ang pag-asa, at ang pagkakaisa. Sakripisyo. Ang simbang gabi ay simbolo ng sakripisyo. Ang paglalaan ng oras, lakas, at dedikasyon para sa mas mataas na layunin. Hindi ba ganito rin ang trabaho natin bilang isang lingkod bayan? Kahit puyat, stress, gutom, o pagod na tayo, patuloy tayo naglilingkod dahil alam natin na bawat papel na pinipirmahan natin, bawat serbisyo na naibibigay, at bawat ngiti na naipaparamdam natin sa ating mga Q-citizen ay may mas malalim na kahulugan. Ang ating mga sakripisyo ay bahagi ng ating misyong maglingkod ng tapat at mahusay sa ating lungsod. Pag-asa. Ang simbang gabi ay paalala rin ng pag-asa. Ang liwanag na patuloy na gumagabay sa atin kahit sa gitna ng dilim. Sa ating trabaho, tayo nagiging simbolo ng pag-asa ng ating mga Q-citizen. Kapag nararamdaman nila na ang ating malasakit at pagmamahal na serbisyo ay nagiging inspirasyon tayo para sa kanila. Kahit maliit na aksyon tulad ng pagbibigay ng tamang serbisyo o pagtubong sa simpleng pangangailangan ay parang tala na nagbibigay liwanag at direksyon sa kanilang buhay. Yung pangatlo, ang pagkakaisa. Ang simbang gabi ay panahon ng pagtitipon ng komunidad, kung saan tayo ay nagkakaisa sa pagdiriwang ng ating pananampalataya. Tulad din nito, sa ating lokal na pamahalaan, hindi matatamo ang tagumpay kung hindi tayo nagtutulungan. Ang bawat isa sa atin, mula sa pinakamataas na leader hanggang sa mga nasa pinakasimple o payak na posisyon, ay mahalaga sa tagumpay ng ating mga layunin. Ang pagkakaisay natin bilang isang lokal na pamahalaan ang isang susi upang mapagpatagumpayan natin ang ating advokasya para sa isang mas maunlad, mas masagana at mas maayos na Quezon City. Ito na. Sa aking pagtatapos. Yan yung inaabangan ng lahat Alalahanin natin na tulad ng simbang gabi, ang bawat sakripisyo natin bilang mga lingkod bayan ay magdadala ng bagong umaga. Isang umaga
na puno ng pag-asa at bagong oportunidad para sa ating lungsod. At tulad ng Pasko, ang bawat mabuting gawain natin ay nagbibigay liwanag sa buhay ng bawat Q citizen. Kung kaya't, ako'y taus-puso nagpapasalamat sa inyong walang sawang paglilingkod at dedikasyon. Naway itong Pasko ay magdulot ng inspirasyon sa ating lahat upang patuloy tayo maging mas mahusay, tapat, may malasakit at pagmamahal ng mga lingkod bayan. Muli, isang magandang buhay po sa inyo lahat, masayang Pasko po at isang masaganang bagong taon sa ating lahat. Ayan, maraming salamat once again ang ating konsehal from District 4, Councilor Irene Belmonte. Okay, magkakaroon po tayo ng photo ops kasama ang ating mga konsehal together with our department heads. Sisimulan po natin dito sa side na to na pangungunahan. Dahil konti lang tayo, pwede po tayo magsabay-sabay. Ayan, with CA Mike Alimurong. Ayan, sabay-sabay po tayo dito. Kasama ang ating mga department heads, action officers, AKAS, at syempre kasama rin natin ang ating mga senior boss dito sa Quezon City Hall na together si Mike Alimurong, andyan po si Dr. Vic Enrica and General Elmo DG San Diego. At syempre, ang ating mga action officers and department heads. 15th floor po, right after flag raising ceremony. Ay, hindi pa po tayo tapos. Meron pa po tayong Quezon City Hymn and bagong Pilipinas Hymn. Councilor natin, nandito, kasama natin, Councilor Irene Belmonte, Councilor Alfred Vargas, Councilor Vic Bernardo, Councilor Gotti Liban, and Councilor Eric Medina, together with our department heads, na pinangunahan po ni si Mike Alimurong, at ang ating mga AKAS, action officers, nandito rin po. At bilang pagtatapos po ng ating programa ngayong umaga, sabay-sabay po nating awitin ang Quezon City Hymn at susundan po yan ang bagong Pilipinas Hymn.